Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2611-2630. Kabanata 2611. Ang pinagsama-samang puwersa ng 100 milyong kalalakihan at ng hukbong naka-garrison sa Yoruba Valley ay gumawa ng malaking kabuuang 150 milyong kalalakihan. Desidido silang kunin si Sangria. Kasabay nito, si Zandales Corinth, aka si Corinth II, ay dumating sa kailaliman ng patio ng palasyo. Dahil pinaghihigpitan ang lugar na ito, walang makapasok maliban kay Zandales. May isang simpleng gusali sa kailaliman ng patio na gawa sa kawayan. Habang papalapit si Zandales sa bamboo house, naramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan. Lalong lumalakas ang kapangyarihan ng Grand Patriarch. Natigilan siya. Pagkatapos, pumasok siya sa bahay na kawayan at bumati ng may paggalang, Grand Patriarch, ako, si Zandales Corinth, ay nais na humiling sa iyong tagapakinig. Creak, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang nakakunot na matandang lalaki. Nakasuot ng kulay abong balabal, ang kanyang mukha ay payat, at maging ang kanyang mga buto ay nakikita. Grand Patriarch, magalang na bati ni Zandales sa kanya. Ma'am. Bahagyang tumango ang matanda at umupo sa isang upuan sa labas lang ng bahay na kawayan. Lumakad papunta sa kanya si Zandales at Yumoko, na nagsasabing, Grand Patriarch, ang ating puwersa ay umatras na naman mula sa Sangria. Sa pagkakataong ito, inutusan ko ang mga sekta at pamilya ng Corinth na mag-ambag sa pagsisikap sa digmaan. Sa kasalukuyan, mayroon tayong pinagsamang puwersa na 150 milyong tao. Desidido kaming kunin ang Sangria. Malapit na akong matapos. Tumingin ang matandang lalaki sa langit at bumantong hininga, sinabing, ang Sangria ay naglalaman ng pinakamalaking lihim sa mundong ito. Gayunpaman, mula noong unang panahon, walang sino man ang nakaluwag sa misteryo sa likod ng lihim na ito. Ang tanging paraan para gawin ito ay kunin ang Sangria. Naiintindihan ko. Ibinigay ni Zandales ang kanyang mga katiyakan, tiyak na kukunin ko ang Sangria at sasakupan ang mundo. Pagkatapos ay hahanapin ko sa buong mundo ang Crep Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Sa pamamagitan ng pagsira sa sumpa ni Sangria, patuloy kang mabubuhay. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, naging malungkot ang ekspresyon ni Zandales. Sinulyapan siya ng matandang lalaki at sinabing, yes. Sinabi ni Zandales, sa ilang kadahilanan, ang impormasyong ito ay nalik sa masa. Sa kasalukuyan, kumalat ang balita tungkol dito sa buong mundo. Hindi pa nagtagal, maraming makapangyarihang tao ang pumasok sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa Sangria at tinanong ang Crep Myrtle Sword Master tungkol dito. Maging ang Blade Master ng Mount Grinch ay naroon. Napangiti ng mahina ang matandang lalaki at sinabing, dahil alam ko ang impormasyong ito, hindi nakakagulat na alam din ng iba. At saka, ano ang dapat ipag-alala tungkol sa Blade Master ng Mount Grinch? Siyempre, ikaw ang pinakamakapangyarihang figure sa kabuuan ng Planet Galileo. Walang sino man ang naninindigan laban sa iyo. Sinimulang halikan ni Zandales ang kanyang asterisk sa, You're dismissed for now. Take Sangria and conquer the world as soon as possible para mahanap natin ang Crep Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal. Naiintindihan. Tumanggaw si Zandales at tumalikod na para umalis. Dahil may mga especially iya si Sangria sa Corinth, kumalat sa lungsod ng Makia ang balita tungkol sa pagtitipon ng mga puwersa ng Corinthian. Sa main hall ng City Lord's Mansion ng Makia City, nakaupo si James sa pangunahing upuan. Sa ibaba niya ay nakatayo si Quanella, at sa likod niya ay nakatayo sina Delaney at Winnie na nakasuot ng baluti, novel drama. Sinabi ni Quanella, Kamahalan, nakatanggap lang kami ng balita na ang Corinthian Emperor ay nag-utos sa mga sekta at Farnally sa loob ng Corinth na ipadala ang kanilang pinakakilalang mga alagad sa harapan.
Nakapagtipon sila ng 100 milyong malakas na hukbo. Sa kombinasyon ng hukbong nakagarrison sa labas ng Yoruba Valley, mayroon na silang 150 milyong malakas na hukbo, 3 beses ang ating puwersa. Bukod pa riyan, mayroong hindi bababa sa kabuoang 30 cultivator sa Sage Rank. Sa likod niya, umungol si Winnie at sinabing, ano ang dapat katakutin? Lilipulin natin silang lahat. Napasulyap si James kay Winnie na agad namang napatikip ng bibig. Bahagya niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, sige, naiintindihan ko. Ibigay ang utos na manatiling nakabantay. Tatalakayin ko ito sa Grand Marshal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2612. Tumalikod na ang lahat para umalis, maliban kina James at Walgones. Nakasuot ng solemne na ekspresyon, tumingin si James kay Walgones at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Malungkot ang ekspresyon ni Walgones. Desidido si Corinth na kunin ang sangria anuman ang halaga, at nagpakilos sila ng 150 milyong kalalakihan para sa okasyong ito. Hindi lamang iyon, ngunit ang kabuoang lakas ng mga magsasaka ng Corinth ay maraming beses na mas malaki kaysa sa sangria. Ganap na dinaig ni Corinth ang sangria kapwa sa dami at lakas. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, ngayon, maaari na lamang tayong umasa sa sumpa ni Sangria. Sa aking opinyon, dapat tayong umatras mula sa Makia City at ipagtanggol ang Imperial Capital. Kailangan ng mga puwersa ng Corinthian ng 10 araw upang marating ang Imperial Capital kahit na sa buong bilis. Hanggat mabaigaw silang kunin ang kabisera, sila ay matatakot at susubukan na umalis bago lumipas ang 1 buwan upang maiwasan ang hindi mabilang na pagkalugi. Nakinig ng mabuti si James. Ang plano ni Walgones ay isang opsyon sa marami. Gayunpaman, ito ang dapat na huling paraan dahil mas naiintindihan na niya ngayon ang tungkol sa sangria. Bukod sa mga magsasaka, mayroon ding mga hindi partikular na malakas o marahil ay hindi nagtataglay ng anumang base ng pagtatanim. Ang mga taong ito ay humigit kumulang 1/4 ng kabuoang populasyon. Bukod pa rito, ang mga may malaking lakas ay umalis na, ang naiwan lamang ang mga may mahinang cultivation base at ordinaryong tao. Hindi makatutuhanang ilikas ang lahat sa Imperial Capital. Bahagyang kumaway si James at sinabing, hindi pwede. Maraming ordinaryong tao sa loob ng sangria. Kapag tayo ay umatras sa kabisera, ang mga taong ito ay hindi makakaalis kasama natin. Kapag ang hukbo ng Corinthian ay sumalakay, sila ay walang awang papatayin. Alam niya kung gaano kalupit si Corinth. Ang lahat ng mga naninirahan sa mga lungsod na kanilang nasakop ay pinatay. Tumingin si Walanos kay James at tinanong, ano ang dapat nating gawin, kung gayon? Pinag-isipan ito ni James at sinabing, ang tanging pagpipilian namin ay hawakan ang aming mga posisyon at ipagtanggol. Maaari lang kaming magpadala ng mga cultivator sa Sage Rank at mas mataas para lipulin ang mga Sage ng kalaban. Kapag sila ay nalipol, ang natitirang hukbo ng Corinthian ay walang banta sa atin. Ang dali mong sabihin, napabuntong hininga si Walgones. Iilan lamang ang Sage sa loob ng sangria. Sa anumang kaso, kailangan nating subukan. Marahang tinapik ni James ang mesa. Sa pagkakataong ito, isinama niya sina Winnie at Delaney, na parehong nasa ikalimang yugto ng Sage Rank, palabas ng Celestial Abode, novel drama. Bukod doon, si Winnie ay nagtataglay ng Side of Judgment na nagpapahintulot sa kanya na lipulin ang kanyang mga kaaway ng madali. Bukod dito, marami sa mga nakakonsumo ng mga bunga ng body sa Celestial Abode ay naging mga Sage. Ang mas masahol pa, ay pakilyusan lamang niya ang kanyang mga tauhan sa Celestial Abode. Hindi sinabi ni James sa sino man ang tungkol sa alas sa kanyang manggas. Maliban kung talagang kinakailangan, hindi niya ibunyag ang kanyang trump card. Habang nagtitipon sina James at Walgones para talakayin ang digmaan, naglabas si James ng mapa. Itinuro niya ang isang rehiyon sa mapa at sinabi, ang hukbo ng Corinthian ay kumilos. Batay sa kanilang kasalukuyang bilis, darating sila sa Yoruba Valley sa loob ng 10 araw at makikipagkita sa 50 milyong malakas na hukbo doon. Pagkarating sa Yoruba Valley, makakarating sila sa Makia City sa loob ng 3 araw. Ma'am, tumanggaw si Walgones at sinabing,
dapat kaya nating hawakan ang lungsod ng Makia. Nag-usap ang dalawa. Pagkatapos, sinabi ni Waldones, papasok ako sa isang closed-door meditation sa ngayon. Susubukan kong ayusin ang aking kondisyon. Bahagyang kumaway si James at sinabing, sige, dismiss ka na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2613. Tumayo si Waldones at tumalikod para umalis. Pagkaalis niya, lumabas din si James sa discussion room at nakarating sa courtyard ng City Lord's Mansion. Pagdating niya, naglakad si Winnie papunta sa kanya. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni James, nakangiti niyang sinabi, walang dapat ipag-alala, Dad. Walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin sa Planet Galileo. Tiwala si Winnie sa sarili niyang lakas. Tinitigan siya ni James sa mata at nagtanong, ganyan ba takot ang novelbook.com, ang kapangyarihan ng Scythe? Ma'am, tumanggo si Winnie at sinabing, habang lumalaki ang kapangyarihan ko, lumalaki din ang Scythe sa loob ng katawan ko. If I summon my full strength, the Scythe's power will go out of control. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nagtanong, ano ba talaga ang Scythe sa loob ng katawan ko, Dad? Ikaw at si Nanay ay mga ordinaryong tao lamang sa Earth, kaya bakit mayroon akong Scythe na tulad nito? Si Winnie ay isang cultivator sa Sage rank, kaya alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa cultivation. Sa normal na kalagayan, ang mga inapo lamang ng ilang mga sinaunang pamilya o pamilyang may makapangyarihang mga linya ng dugo ang magkakaroon ng mga misteryosong bagay sa loob ng kanilang mga katawan. Ang mga bagay na ito ay tinatawag na mga mana. Mayroong iba't ibang uri ng mga mana, bloodline inheritance, inscription inheritance, at kahit arcane art inheritance, novel drama. Ang mga pamana na ito ay ipinamana ng mga ninuno ng pamilya at ipapakita lamang ang kanilang mga sarili sa mga inapo. Ngumiti si James at sinabi, ang mga ninuno ng mga tao ay nakakatakot na nilalang. Dahil minsang ginawa ng sangkatauhan ang 10 emperador, hindi ito nakakagulat. Oh, sabi ni Winnie. Hindi niya pinag-isipan ang bagay na iyon. Kung tutusin, sinabi lang niya ang mga salitang iyon para aliwin si James. Gusto niyang ipaalam sa kanya na magiging maayos ang lahat hanggat naroon siya. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, habang mas malakas ang lakas ni Winnie, mas nag-aalala siya tungkol kay Winnie na maging isang walang emosyon na tagapaghatol ng langit. Ano ba ang iniisip mo, Dad? Sabi ko naman sa'yo walang dapat ipag-alala sa akin dito. Everything's gonna be fine. Pinutol ng boses ni Winnie ang pag-iisip ni James, at bahagyang umiling ito at sinabing, I eat nothing. Magpahinga ka na. Ayusin ang iyong kalagayan at maghanda para sa labanan. Kapag naayos na ang lahat sa sangria at nakuha ko na ang Providence dito, gagawa ako ng paraan para makabalik sa Earth. Ma'am, tumanggo si Winnie at nagpaalam kay James bago tumalikod para umalis. Habang pinagmamasdan ni James ang paatros nitong figure, huminga siya ng malalim. Sa susunod na 2 araw, naka-standby ang lahat ng puwersa sa Makia City. Dahil may oras pa bago umatake si Corinth, gusto ni James na gamitin ang pagkakataong ito para masira ang mage rank at maabot ang tribulation rank, sa gayon ay tumaas ang kanyang lakas. Ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa tribulation rank ay magdudulot ng heavenly tribulation. Ito ay isang pagsubok na hindi kailanman gustong harapin ng magsasaka. Pagkatapos ng lahat, kung nabigo silang makayanan ang heavenly tribulation, papatayin na lang sila. Dahil ayaw ni James na madamay ang iba sa kanyang mga kapigatian, umalis siya sa lungsod ng Makia pagkatapos iwan ang kanyang mga utos at nagtungo sa Yoruba Valley. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na paglipad sa loob ng 2 araw, nagpakita siya sa isang kagubatan, na nasa hangganan ng Sangria 1 araw lamang na paglalakbay sa Yoruba Valley. Natagpuan ni James ang isang bundok sa kagubatan na ito at nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Inilabas niya ang lahat ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, at ang kanyang dugo at mga buto ay nagdulot ng sword energy na bumabalot sa kanya. Sa sandaling iyon, siya ay naging isang hindi masisirang sandata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2614. Noon,
si James ay maaaring gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Tribulation Rank pagkatapos makuha ang Sword Energies ng Crep Myrtle Sword Pavilion at maabot ang tuktok ng ikatlong yugto ng Yogacara. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling gawin ito. Kailangan niya ng mas malaking kapangyarihan upang ang kanyang lakas ay pumailang lang matapos masira ang Tribulation Rank. Pagkarating sa tiwangwang na bundok na ito, nag-relax si James at ganap na inilabas ang lahat ng lakas sa loob ng kanyang katawan. Ang true essence sa kanyang katawan ay umikot, at ang sword energy na nakatago sa loob ng kanyang katawan na pinakawalan ay mabilis na lumabas sa kanyang katawan at binalot siya. Sa sandaling iyon, siya ay tila isang hindi masisira na sandata. Sa sandaling inilabas niya ang kanyang lakas, isang heavenly tribulation ang lumapit. Lumitaw ang mga maitim na ulap mula sa kung saan sa kalangitan, at ang mga kidlat ay kumikislap sa mga ulap. Tulad ng mga dragon na tumatawid sa mga ulap, naglabas sila ng nakakatakot na kapangyarihan. Dumagundong. Dahil masyadong malakas ang kidlat na kapigatian, naapektuhan nito ang buong rehiyon. Hindi makayanan ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian, gumuho ang mga bundok sa paligid ni James. Ang ilan ay nagkawatak-watak pa sa kawalan. Sa gitna ng kidlat na kapigatian, nadama ni James ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Sa ilalim ng napakalaking presyon ng kapangyarihan, nagsimula siyang magkaroon ng problema sa paghinga, at isang masakit na sakit ang kumalat sa kanyang katawan. What a terrifying heavenly tribulation! Huminga ng malalim si James. Nakatagpo pa siya ng Heavenly Path embodiment noong nakaraan. Gayunpaman, ito ay walang iba kundi isang maliit na hadlang sa kanyang landas ng paglilinang. Ang heavenly tribulation na kinakaharap niya ngayon ay ang tunay na pakikitungo. Mula noong unang panahon, kahit na may mga toneladang magsasaka na umabot sa mage rank, iilan lamang ang makatiis sa heavenly tribulation, novel drama. Karamihan sa kanila ay namatay. Bukod pa rito, karamihan sa mga cultivator ay naghahanda para sa heavenly tribulation sa pamamagitan ng paghahanda ng lahat ng uri ng kayamanan o pag-set up ng mahiwagang magic circles upang paalang bisa ang kapangyarihan ng heavenly tribulation. Iilan lamang ang makatiis sa heavenly tribulation sa pamamagitan ng kanilang lakas at lakas ng loob lamang. Sa sandaling lumitaw ang heavenly tribulation, naramdaman na ni James ang pressure. Gayunpaman, hindi siya maaaring umatras, dahil kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya kung gagawin niya ito. Kasabay nito, sa Yoruba Valley, milyon-milyong lalaki ang nakagarrison dito. Lahat sila ay mga magsasaka, at sila ay nagtataglay ng malaking lakas. Kabilang sa kanila ang ilang general na umabot sa tribulation rank. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang kapangyarihang kumakalat patungo sa kanila. Alerto! Alerto! Tumunog ang mga sirena. Buong alerto ang mga sundalo. Sa harapan nila ay nakatayo ang ilang general na nakatingin sa malayo. Sa ilalim ng kanilang mapagbantay na tingin, napansin nila ang madilim na ulap na nagtitipon sa isang malayong rehiyon. What a powerful heavenly tribulation! Sino ang dumaranas ng heavenly tribulation? Ang gayong kapangyarihan ay hindi pa nagagawa. Kahit na ang lugar kung saan naranasan ni James ang heavenly tribulation ay isang araw na paglalakbay ang layo mula sa Yoruba Valley, gayunpaman ay nararamdaman ng mga sundalong nakagarrison doon ang napakalaking kapangyarihan ng heavenly tribulation. Habang dumadaloy ang kapangyarihan sa lugar, walang nang ahas na gumalaw ng kalamnan. Napakalaki ng kapangyarihan na akala nila ay mapupunit ang kanilang mga katawan kung sila ay kumilos kahit kaunti. Marami ang nakatayo sa itaas ng mga pader ng Makia City, na kinabibilangan ng Walanus, Quanella, Winnie, at Delaney. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, lihim na bamulong si Winnie sa kanyang sarili, si tatay ba ay dumaranas ng makalangit na kapigatian? Bakit napakalaki ng kapangyarihan nito? Naabot ko na ang ikalimang yugto ng Sage Rank, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng panginginig sa aking gulugad kapag naramdaman ko ang kapangyarihan nitong heavenly tribulation. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2615. Sa tabi ni Winnie, sumulyap si Delaney sa kanya at sinabing, napakalakas ng heavenly tribulation. Malungkot na tumango si Winnie. Napatingin si Quanella sa malayo. Nararamdaman din niya ang isang heavenly tribulation sa di kalayuan. Bagamat nakaranas na siya ng heavenly tribulation noon,
hindi gaanong mahalaga ang kanya kumpara dito. Hindi napigilan ni Walanus na huminga ng malalim at dahan-daang magsalita, nakakatakot. Kahit na ang isang sage ay magiging abo pagkatapos na tamaan ng heavenly tribulation na ito. Ang bawat cultivator sa Yoruba Valley at Makia City ay mararamdaman ang kapangyarihan ng heavenly tribulation ni James habang nakatingin sila sa direksyon ng lugar kung saan matatagpuan si James. Sa kagubatan, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa tuktok ng isang bundok habang pinawi ng maitim na ulap ang kalangitan. Mataas sa itaas ng mga ulap, ang maliliit na kidlat na kapigatian ay bumaba mula sa kalangitan, na tumama at naglipol sa nakapaligid na hanay ng bundok. Nararamdaman niya ang pressure ng tribulation clouds, ngunit itinuring niyang hindi gaanong mahalaga ang mga ito. Kung hindi man lang niya makayanan ang pressure ng tribulation clouds, hindi na niya kailangang magpatuloy pa. James, sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa loob ng celestial abode. Sophie, sigaw ni James sa tuwa. Sa wakas, nagsalita na si Sophie. Samantala, sa isang closed-door meditation sanctuary sa Celestial Abode, dahan-daang iminulat ni Sophie ang kanyang mga mata. Hindi na kasing putla ng dati ang kanyang mga pisngi. Binalak niyang mag-focus sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat ng buong puso. Gayunpaman, nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng heavenly tribulation sa labas ng mundo, naunawaan niya na ito ang isa sa pinakamahalagang sandali sa buhay ng isang magsasaka. Dahil dito, ayaw niyang may mangyari pang aksidente. James, ang heavenly tribulation ay isa sa pinakamahalagang yugto ng paglalakbay ng cultivator. Mula noong unang panahon, lahat ng mga magsasaka na nakaranas ng heavenly tribulation ay susubukan na iwasan ang kapangyarihan ng kapigatian sa anumang paraan. Ito, gayunpaman, ay isang pagkakamali. Ang makalangit na kapigatian ay ang pinakamahusay na kapangyarihan upang linangin ang puso at isip ng isang tao. Makakakuha ka ng napakalaking benepisyo mula dito. Umalangaw-ngaw sa isip ni James ang boses ni Sophie. Ang kailangan mong gawin ay hayaan ang heavenly tribulation na hampasin ka sa halip na labanan ito. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Matutokso siyang subukan kung ito ay anumang iba pang okasyon. Gayunpaman, nakadama siya ng napakalaking pressure kapag nahaharap sa heavenly tribulation. Sa simula, naisip niyang malalampasan niya ang heavenly tribulation hanggat kaya niyang labanan ang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang lakas. Gayunpaman, walang tiwala si James na makakaligtas siya sa pagsubok. Ngayon, kailangan niyang hayaan ang heavenly tribulation na atakehin siya ng hindi sinusubukang lumaban, novel drama. Sigurado ka ba dito, Sophie? Ang aking pisikal na lakas ay hindi pa umabot sa punto kung saan maaari kong labanan ang heavenly tribulation. Sabi ni Sophie, ito ang perpektong pagkakataon. Hanggat maaari mong malagpasan ang pagsubok, ang iyong pisikal na lakas ay patuloy na lalago. Huminga ng malalim si James at sinabing, I'll try, but there are no guarantees. Give your best shot. Tandaan na huwag masyadong ipilit ang iyong sarili. Kung tutuusin, mas mahalaga ang buhay mo. Inangat ni James ang ulo para tumingin sa langit. Habang tinatanggal ng maitim na ulap ang kalangitan, ang kanyang paligid ay napakaitim. Pagkatapos, isang puting kidlat ang kumislap sa mga ulap at nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Halika, si James ay may maalab na determinasyon sa kanyang mga mata. Dahil sinabi ni Sophie na ito ang perpektong pagkakataon, kailangan niyang samantalahin ang sandali at gamitin ito ng husto. Bukod dito, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa tuktok at hindi na maaaring tumaas. Ito ang perpektong pagkakataon upang madagdagan ang kanyang pisikal na lakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2616. Ang bawat cultivator ay tiyak na makakaranas ng heavenly tribulation pagkatapos maabot ang isang tiyak na cultivation rank. Gayunpaman, ang heavenly tribulations ay mayroon ding mga pagkakaiba sa kapangyarihan. Sa normal na mga kalagayan, mas malaki ang potensyal ng isang tao at mas maraming providence ang natanggap ng isang tao, mas malakas ang heavenly tribulation. Ang heavenly tribulation ni James ay nakakuha ng atensyon ng maraming makapangyarihang tao, at marami sa mga mula sa Yoruba Valley at Makia City ang tumungo sa direksyon ni James, na nagpaplanong obserbahan siya mula sa mas malapit na distansya. Samantala,
ganap na handa si James na gamitin ang kanyang kapangyarihan para labanan ang Heavenly Tribulation. Gagamitin niya ang kapangyarihan nito upang pinuhin ang kanyang pisikal na katawan, sa gayon ay madaragdagan ang kanyang pisikal na lakas. Kasabay nito, sa Celestial Abode, lumabas si Sophie sa City Lord's Mansion. Kinaladkad ang kanyang nasugatan na katawan, nagtungo siya sa mga kagubatan sa labas ng lungsod at nangolekta ng ilang Empyrean spiritual herbs at misteryosong berry. Gusto niyang pinuhin ang isang healing elixir para kay James. Ang katawan ni James ay natatangi at nagtataglay ng hindi kapani-pani walang mga kakayahan sa pagpapabata dahil ito ay muling hinubog ng demonic lotus. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang mga sugat ay agad na gumaling kapag nakatalyze niya ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan sa kabila ng matinding pinsala. Gayunpaman, naramdaman niya na espesyal ang Heavenly Tribulation ni James, at hindi ito magtatapos ng ganoon kadali. Maaaring hindi ito matapos kahit na tuluyang maubos ang demonic energy ni James. Bukod dito, hindi siya maaaring makialam para iligtas si James o tulungan siya, novel drama. Kapag nakialam na siya, ang Heavenly Tribulation ay magiging kanya. Pagkatapos mangolekta ng mga kinakailangang sangkap, nagtungo siya sa silid ng alchemy sa Celestial Abode at nagsimulang magpino ng isang elixir. Samantala, full alert naman si James sa outside world. Kahit na ang langit ay nabura ng madilim na ulap, ang Heavenly Tribulation ay hindi tumama kay James. Gayunpaman, ang aura ng Heavenly Tribulation ay lalong lumakas. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw. Gayunpaman, ang Heavenly Tribulation ay hindi lumitaw. Hindi naman nagmamadali si James. Sa sandaling iyon, ganap na siyang nakahinga at hindi na ito tinatrato bilang isang Heavenly Tribulation. Sa halip, itinuring niya itong isang uri ng pagsasanay upang madagdagan ang kanyang lakas. Zap! Biglang may narinig na malakas na ingay mula sa langit. Nakakabingi ang tunog, at ang mga sound wave ay naputol sa hangin, na tumatawid sa lugar na kinaroroonan ni James. Kaagad, lahat ng nasa paligid niya ay naging mga durog na bato. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa tumpok ng mga durog na bato tulad ng isang matandang monghe. Isang kidlat na kapigatian ang lumitaw sa ilalim ng mga ulap. Tulad ng isang malaking buhay na dragon, tumingin ito pababa kay James. Nang maramdamang may mali, inangat ni James ang kanyang ulo. Napakalaki ng kidlat na kapigatian, mga daan-daang metro ang lapad. Ang nakabubulag na puting liwanag na naaninag nito ay nagdala ng cataclysmic power. Sa sandaling iyon, gumalaw ang kidlat na kapigatian. Bumaba mula sa langit sa mabilis na bilis, tumama ito sa direksyong kinaroroonan ni James. Napabuntong hininga si James. Ang bilis ng kidlat ng kapigatian ay hindi kapani-paniwala. Sa isang kisap mata, nauna na ito kay James. Boom! Sa sandaling tumama ang kidlat na kapigatian sa lugar na kinaroroonan ni James, lahat ay sumabog. Malaki ang ripple na nilikha ng pagsabog, at nagsimula itong kumalat na si James ang sentrong punto. Sa paghiwa-hiwalay ng ripple sa hangin, lahat ng nasa paligid ni James ay naging mga guho. 1 kilometro, 10 kilometro, 100 kilometro, 1,000 kilometro, 10,000 kilometro, 100,000 kilometro, 1,000,000 kilometro. Ang pagsabog ay napakalakas na ang lahat sa loob ng isang radius na 1,000,000 kilometro ay ganap na nilipol. Samantala, si James ay nasa dead center ng pagsabog. Ang kanyang pisikal na katawan ang nagdala ng lakas ng pagsabog. Habang tinatamaan siya ng kidlat na kapigatian, hindi na kayanan ng kanyang katawan ang napakatinding kapangyarihan. Ang kanyang mga meridian sa buong katawan ay nawasak, at lahat ng kanyang mga buto ay nabasag at naging abo. Bukod doon, paulit-ulit siyang hinampas ng sunod-sunod na alon ng kapangyarihan. Dahil dito, ang kanyang katawan ay nagdusa ng hindi pa naganap na pinsala. Sa sandaling nasugatan ang kanyang katawan, ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ay lumundag at automatikong pinoprotektahan ang may-ari nito. Gayunpaman, ang pisikal na katawan ni James ay dumanas ng matinding pinsala. Kung wala ang kanyang demonic energy na nagpoprotekta sa kanya, nawasak na sana siya sa kawalan. Ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian ay tumagos sa hangin at hindi ganap na nagkalat. Ang katawan ni James ay patuloy na dumanas ng matinding pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 2617. Ngayon na ang oras. May malay pa si James. Nakatulize niya ang Novnary Golden Body CD at sinimulan niyang pinuhin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng automatikong pagsipsip ng kapangyarihan ng mga kidlat na kapigatian sa kanyang paligid. Ang kapangyarihan ng mga kidlat na kapigatian ay napalitan ng enerhiya para sa pagpapadalisay ng kanyang pisikal na katawan. Pagkatapos, tumigil ang pagkasira ng kanyang katawan. Ang natitirang kapangyarihan ng mga kapigatian sa kidlat ay nagsimulang pumasok sa kanyang katawan sa ilalim ng Novnary Golden Body CD, na nagpabata sa kanyang malubhang na sugatan na katawan. Napaglabanan ni James ang nakakatakot na Heavenly Tribulation. Gayunpaman, siya ay malubhang na sugatan, at kailangan niya ng panahon upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Kung ang pangalawang kidlat na kapigatian ay bumaba mula sa langit sa sandaling iyon, tiyak na siya ay mamamatay. Sa kabutihang palad, hindi nangyari ang gayong kaganapan, na nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang magpahinga. Nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isang tumpok ng mga durog na bato, ang buhok ni James ay magulo, at siya ay napuno ng dugo. Walang bahagi ng kanyang katawan ang nanatiling hindi nasaktan, at siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Lumipas ang mga araw, at maraming makapangyarihang tao mula sa Yoruba Valley at Makia City ang nakarating na sa paligid ng Heavenly Tribulation. Nang makita ang mapang wasak na kapangyarihan ng Heavenly Tribulation at James na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa patay na sentro ng pagtama ng kidlat, hindi nila maiwasang mapatulala. Nakakatakot. Ang Heavenly Tribulation na ito ay hindi kapanipaniwala. Anong ginagawa niya? Naglilinang daw siya. Pwede ba niyang dinadalisay ang kanyang katawan sa pamamagitan ng Heavenly Tribulation? Nang maramdaman ang presensya ni James sa gitna ng Heavenly Tribulation, lahat ay natigilan. Samantala, inilalabas ni James ang kanyang buong lakas upang gamutin ang kanyang mga sugat nitong mga nakaraang araw. Ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation ay hindi pa humihiwalay at paulit-ulit na hinahampas ang katawan ni James. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan, patuloy na dinadalisay ni James ang kanyang pisikal na katawan, novel drama. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak at muling binago. Sa pamamagitan ng paghinga ng bagong buhay sa kanyang katawan, ang kanyang pisikal na lakas ay lalong lumakas. Sa loob lamang ng ilang maikling araw ng paglilinang, nakaipon na siya ng hindi mabilang na taon na halaga ng paglilinang. Sa sandaling iyon, ang kanyang pisikal na lakas ay isang hakbang na lamang mula sa pagiging isang sage, at malapit na siyang magkaroon ng katawan ng isang sage. Sakaling mangyari iyon, makakayanan niya ang mga pag-atake ng mga magsasaka ng sage gamit ang kanyang pisikal na lakas lamang. Ito ay hindi kapanipaniwala. Pagkatapos, ang boses ni Sophie ay nanggaling sa loob ng Celestial Abode. James, nararamdaman ko na ang ikalawang Heavenly Tribulation ay nasa iyo. I have refined a healing elixir to rapidly heal your injuries. Habang umaalingaw-ngaw ang boses ni Sophie sa kanyang isipan, naramdaman ni James ang presensya ng healing elixir. Nasugatan ka, kaya hindi mo kakayanin ang pag-atake ng pangalawang kidlat na kapigatian. Bilisan mo at kunin mo ang elixir. Gumalaw ang isip ni James, at may lumabas na healing elixir sa kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan, nilunok niya ng buo ang bagay. Matapos ubusin ang healing elixir, isang mainit na agos ang kumalat sa kanyang katawan, at isang kapangyarihan ang mabilis na nagpabata sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ganap na gumaling ang kanyang malubhang na sugatan na katawan. Natulala ito kay James. Ang healing elixir na ito ay hindi kapanipaniwala. Gaya ng inaasahan sa isang quasi-emperor, ang mga bagay na mayroon siya ay talagang kahanga-hanga. Si James ay bumalik sa pinakamataas na kondisyon, at walang nakitang pinsala sa kanyang katawan. Inangat niya ang ulo niya para tumingin sa langit. Ang mga kulay pilak na puting kidlat ay mabilis na nagtitipon sa mga ulap. Alam ni James na malapit nang lumitaw ang ikalawang kidlat na kapigatian. Halika, sabi ni James na may matatag na determinasyon. Hindi ako lilipulin ng Heavenly Tribulation. Sa kabaligtaran, lalakas lang ako sa harap ng kahirapan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2618. Ang kakaibang pisikal na katawan ni James, ang demonic body, ang elemental na banal na katawan,
at ang sword body, at ang kanyang pinagsamang paglilinang ay nagbigay daan sa kanya na labanan ang unang kidlat na kapigatian. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas ay nakakatakot, at naabot na niya ang rurok ng ikatlong yugto ng Tribulation rank. Kung kaya niyang labanan ang pangalawang kidlat na kapigatian at sisipan ang kapangyarihan nito upang pinuhin ang kanyang katawan, ang kanyang pisikal na lakas ay tatawid sa Sage rank, novel drama. Matapos inumin ang healing elixir na ibinigay sa kanya ni Sophie, ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling, at siya ay bumalik sa pinakamataas na kondisyon. Halika, siya ay pinaghandaan. Sa pagtingin sa kalangitan, ang kulay pilak puting kidlat ay nagtipon sa ilalim ng madilim na ulap. Di nagtagal, isang kidlat na daan-daang metro ang lapad at 10-10 kilometro ang haba ay nasuspine sa kalangitan, na nagliliwanag ng isang nakasisilaw na puting liwanag at naglalabas ng mapanirang aura. Nakakatakot. Nang makita ito, hindi maiwasan ng mga makapangyarihang figure sa di kalayuan na makaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Ang kanilang presensya dito ay nangangahulugan lamang na nalampasan na nila ang mga heavenly tribulations noon. Dahil dito, nagkaroon sila ng magaspang na pag-unawa sa heavenly tribulations. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang heavenly tribulation ay hindi hihigit sa 10-10 metro ang lapad at daan-daang metro ang haba. Gayunpaman, ang kasalukuyang heavenly tribulation ay 10-10 kilometro ang haba. Tulad ng isang dragon sa kalangitan, nagradiated ito ng ganoong kapangyarihan na nagpa-atres sa lahat ng walang malay. Bumalik ka. Nang makita nila ang gayong kahangahangang kapigatian sa kidlat, ang lahat ng mga manunood ay umatras sa likuran bago pa man bumaba ang kidlat na kapigatian. Dumagundong. Ang kidlat na kapigatian ay gumawa ng isang dumadagandong na ingay sa kalangitan. Ang kapangyarihan nito ay napakalaki na ang espasyo sa rehiyon ay na-destabilize at nagsimulang lumitaw ang mga bitek. Sa sandaling iyon, isang kidlat na kapigatian ang bumaba mula sa langit. Wala man lang tunog. Hindi nagtagal, ang kidlat na kapigatian ay tumama sa lupa. Ang oras ay nagyelo, o marahil ay bumagal sa isang lawak na tila hindi gumagalaw. Sa isang iglap, lumitaw ang isang bitek sa lupa na nawasak at lubos na nawasak. Sa pambihirang bilis, lumawak ang bitek at nakabuo ng malalim na bangin. Pagkatapos, habang ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian ay tumagos sa hangin, ang bitek ay lumaki, at ang lupa at mga bato sa paligid ay naging abo, na nawasak sa kawalan. Ang pisikal na katawan ni James ay tinamaan muli ng kidlat na kapigatian. Sa sandaling iyon, hindi makayanan ang kapangyarihan, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa kanyang katawan. Pagkatapos, lahat ng uri ng kapangyarihan ay agad na tumakas sa kanyang katawan, demonic energy, elemental power, at sword energy, at matiyagang nagtanggol laban sa kidlat na kapigatian. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian ay napakalaki. Hindi nakayanan ang napakalaking puwersa, agad na nagtamo ng matinding pinsala si James. Umikot ang kanyang ulo, at ramdam na ramdam niya ang pag-alis ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Mamamatay na ba ako? Sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip ng kamatayan. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong manatili doon. Isang malakas na paniniwala ang lumitaw sa kanyang isipan. Noong una, hindi niya planong gamitin ang True Essence para labanan ang kidlat na kapigatian. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian ay napakalaki, at hindi niya kayang pigilan ang enerhiya gamit ang kanyang pisikal na katawan ng mag-isa. Sa sandaling iyon, nakatalyze niya ang True Essence. Binalot ng True Essence ang kanyang katawan, na bumubuo ng walang hugis na halo sa ibabaw ng kanyang balat upang harangan ang pag-atake ng kidlat na kapigatian. Boom! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2619. Sa isang iglap, nabasag ang halo na gawa sa True Essence. Si James ay muling nagkatalyze ng True Essence para bumuo ng protective barrier. Bagamat tapos na ang kidlat na kapigatian, paulit-ulit na tumama ang kapangyarihang nabuo nito sa pisikal na katawan ni James. Tiniis ni James. Kasabay nito, nakatalyze niya ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan at mabilis na binago ang kanyang katawan. Hindi lamang iyon, ngunit nakatalyze din niya ang Novenary Golden Body CD at sinisipsip ang natitirang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian upang pinuhin ang kanyang pisikal na katawan.
Kahit na ang mga pinsala ni James ay malubha, at ang kanyang katawan ay nasa kahabag-habag na estado, siya ay nanindigan. Matapos mapatatag ang kanyang mga sugat, nakahinga siya ng maluwag. Natapos na ang pinaka-nakakatakot na pag-atake, at tanging ang natitirang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian ang nananatili sa loob ng kanyang katawan, at paulit-ulit siyang tinamaan. Sa kabutihang palad, nagawa niyang labanan ang kapangyarihan sa ngayon. Ngayon, nag-concentrate siya sa pagpino ng kanyang katawan ng buong puso. Sa isang malayong rehiyon, maraming makapangyarihang tao ang matamang nagmamasid sa sitwasyon. Naramdaman ang pagkawasak na dulot ng heavenly tribulation at ang katotohanang si James ay nakaupo pa rin sa lotus position sa lupa, lahat ay napabuntong hininga. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, tinitigan ni Waldonis si James. Kahit na siya ay nagal-inang ng maraming supernatural na kapangyarihan, nakakuha ng maraming providence, at nagtataglay ng napakalaking potensyal, ang kanyang heavenly tribulation ay hindi maihahambing kay James. Nakakatakot, huminga ng malalim si Waldonis at tahimik na bumulong sa sarili, tulad ng inaasahan sa huling pag-asa ng sangkatauhan. Sino pa sa mundong ito ang makakalaban sa kanya kapag siya ay bumangon? Sa pamamagitan ng pag-agaw ng lahat ng nasa kanya para sa sarili ko, ako ang magiging pinakamakapangyarihang individual sa panahon ng apocalypse. Ang mas hindi kapani-paniwalang pagganap ni James, mas lihim na nagalak si Waldonis. Para sa kanya, lahat ng mayroon si James sa ngayon ay sa kanya na rin sa huli. Si Winnie, na nasa hindi kalayuan, ay nasaksihan din ang lahat. Nang makitang maayos na si James, sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang malungkot na mukha habang bumubulong, as expected of Dad. Maaari pa nga niyang gamitin ang kanyang pisikal na katawan para labanan ang gayong kakaibang heavenly tribulation. I don't think someone in this world would dare do such thing. Pinigilan ni Delaney ang ngiti niya. Lihim na tuwang-tuwa, bumulong siya, masyadong makapangyarihan si James. Pagkatapos ng kapighatiang ito, ang kanyang lakas ay tataas lamang ng husto. Lahat ay natigilan sa heavenly tribulation ni James. Samantala, abala si James sa kanyang paglilinang. Ang Novenary Golden Body CD ay isang misteryosong body refinement art na maaaring pinuhin ang katawan sa pamamagitan ng paghiram ng lahat ng uri ng kapangyarihan. Bukod pa riyan, mas malala ang mga pinsala ng isang tao, mas maganda ang epekto ng pagpipino. Ang kanyang pisikal na lakas ay unti-unting tumaas na hindi niya alam. Gayunpaman, pagkatapos ng ikalawang kidlat na kapigatian, ang ikatlo ay hindi dumating sa kabila ng maraming oras na lumipas. Binigyan nito si James ng silid sa paghinga, at sunod-sunod na nilinang niya sa loob ng ilang araw. Sa nakalipas na ilang araw, ang natitirang kapangyarihan ng natitirang kidlat na kapigatian ay tumama sa kanyang katawan ng paulit-ulit, na nagbibigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan upang pinuhin ang kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang araw, gumawa si James ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang pisikal na lakas. Kahit na hindi pa niya maabot ang sage rank, ang kanyang pisikal na katawan ay naging isang sage. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni James na ang kanyang pisikal na katawan ay sumailalim sa matinding pagbabago. Ang kanyang mga buto ay kumikinang na ngayon, ang lakas na nilalaman ng kanyang dugo ay tumaas, at ang tibay ng kanyang mga kalamnan ay bumuti ng husto. Katawan ng isang sage. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa wakas, nakagawa na siya ng tagumpay matapos titigan ang kamatayan sa mata, novel drama. Sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Matapos ang kina ng katawan ng isang sage, ang natitirang kapangyarihan ng ikalawang kidlat na kapigatian ay hindi na makakayanan ng anumang pinsala sa kanya. Kaya't, saglit na tumigil si James sa paglilinang at nakatalyze ang demonic energy upang pabatain ang kanyang malubhang na sugatan na katawan. Kinailangan niyang bumalik sa pinakamataas na kalagayan bilang paghahanda para sa paparating na heavenly tribulation. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2620. Ipinatawag ni James ang lahat ng demonic energy sa kanyang katawan para pagalingin ang kanyang mga sugat. Dahil taglay niya ang demonic body, mas lumalakas ang kanyang pisikal na katawan, mas maraming demonic energy ang magiging material mula sa loob nito. Kahit na ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ay mas malaki kaysa dati, paulit-ulit siyang tinamaan ng kidlat na kapigatian.
Ang demonic energy ay nauubos upang pagalingin ang kanyang pisikal na katawan. Sa kasalukuyan, hindi gaanong demonic energy ang nananatili sa loob niya. Sa katunayan, ang kanyang natitirang demonic energy ay hindi magiging sapat upang ganap na mapasigla ang kanyang mga pinsala. Kumuha si James ng healing elixir na inihanda ni Sophie para sa kanya at nilunok ito ng buo. Matapos ubusin ang healing elixir, isang mainit na agos ang kumalat sa buong katawan niya. Dahil ang kasalukuyang nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, ang mga nakapagpapagaling na epekto ay kaakit-akit. Hindi nagtagal, ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Samantala, bumalik siya sa peak form. Ngayon, hinihintay niya ang ikatlong kidlat na kapigatian na dumating sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal ang heavenly tribulation. Anuman, magagawa niya lamang ang kanyang makakaya. Dahil hindi pa dumarating ang heavenly tribulation, sinamantala niya ang pagkakataon at tinanong si Sophie, na nasa celestial abode, ng ilang katanungan. Sophie, hanggang kailan tatagal itong kidlat na kapigatian? Dumating ang boses ni Sophie, ang mga ordinaryong magsasaka ay magkakaroon lamang ng isang kidlat na kapigatian. Hanggat kaya nilang madaig ang kapigatian, aakyat sila sa hanay. Gayunpaman, walang ganap. Kung mas malaki ang iyong potensyal at mas maraming providence na nakukuha mo sa iyong paglalakbay sa paglilinang, mas maraming makalangit na kapigatian ang iyong makakaharap. Ang mga kapigatian sa langit ay nahahati sa mga hanay. Ang pinakamalakas na heavenly tribulation na naranasan ng mga tao ay may 9 na kidlat na kapigatian. Mula noong unang panahon, tanging ang mga nakakaranas ng 9 na heavenly tribulations ang makakarating sa Grand Emperor rank. Nang marinig ito, nagkaroon na ngayon si James ng magaspang na pag-unawa sa heavenly tribulations. Ang mga nakaranas ng 9 na heavenly tribulations ay halos palaging umabot sa Grand Emperor rank. Napakamot sa kanyang ilong, bumulong si James sa kanyang sarili, ibig sabihin, ang heavenly tribulation na naranasan ko ay may 9 na kidlat na kapigatian. Gayunpaman, si Sophie, na nasa celestial abode, ay nakasuot ng isang solemne na ekspresyon, novel drama. Dahil siya ay isang quasi-emperor at naabot na niya ang ranggo kung saan nakikita niya ang lihim ng langit, naramdaman niya na ang heavenly tribulation ni James ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito magtatapos ng ganoon lang. Marahil ang 9 na kidlat na kapigatian na inilarawan niya ay pasimula lamang sa isang mas dakila. Sa labas ng mundo, ganap na nakaka-relax si James dahil naabot na niya ngayon ang sage rank. Ayon kay Sophie, mayroon lamang hindi hihigit sa 9 na kidlat na kapigatian sa heavenly tribulation. Maaari niyang labanan ang unang 2 kidlat na kapigatian at dagdagan ang kanyang lakas sa proseso, kaya ang natitirang mga kapigatian ay dapat maging isang piraso ng cake. Ngayon, hindi na ito kapigatian mula sa langit. Sa halip, ito na ngayon ay isang anyo ng pagsasanay. Para sa natitirang heavenly tribulations, nilalayo ni James na dagdagan pa ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ngayon na siya ay ganap na gumaan, siya ay matiyagang naghintay para sa heavenly tribulation na bumaba sa kanya. Hindi nagtagal, ang ikatlong heavenly tribulation ay tumama sa kanya. Ang pangatlo ay mas malaki pa sa kapangyarihan kaysa sa naunang 2. Gayunpaman, dahil ang pisikal na katawan ni James ay bumuti ng husto, nagawa niyang labanan ang kidlat na kapigatian. Bagaman siya ay nagdusa ng mga pinsala, ang mga ito ay hindi kasing seryoso ng dati. Pagkatapos ng ikatlong heavenly tribulation, muling pinino ni James ang kanyang katawan. Ngayon, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi na maaaring madagdagan ng marami. Gayunpaman, ito ay mabuti sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagpapagaling sa kanyang mga sugat habang naghihintay sa pagdating ng heavenly tribulation. Ang ika-4 na kapigatian sa langit. Ang ika-5 makalangit na kapigatian. Ang ika-6 na kapigatian sa langit. Ang ika-7 makalangit na kapigatian. Ang ika-8 kapigatian sa langit. Ang ika-9 na kapigatian sa langit. Ang heavenly tribulations ay patuloy na sinasaktan si James. Sa bawat oras na lumitaw ang isang heavenly tribulation, ito ay lilito lamang muli pagkatapos ng ilang araw. Mahigit 1 buwan na ang lumipas mula noong unang heavenly tribulation ni James. Nang tumama sa kanya ang ika-9 na heavenly tribulation, ang kanyang pisikal na lakas ay gumawa ng panibagong tagumpay at umabot sa ika-2 yugto ng sage rank. Tapos na.
Dahan-daang tumayo si James at nag-inat, ang kanyang mga buto ay gumagawa ng mga bitek. Nang maramdaman niya ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, may kumpiyansa siyang ngiti sa kanyang mukha. Kahit na hindi pa ako sage, ang aking pisikal na lakas ay katumbas na ngayon ng isang cultivator sa ikalawang yugto ng sage rank. Sa ganoong kapangyarihan, sino sa mga sage ang makakaasa na matatalo ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2621. Akala ni James ay tapos na ang heavenly tribulation. Gayunpaman, ang kidlat na kapigatian sa kalangitan ay hindi nagkalat. Nang maramdaman ang presensya ng kidlat, iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Sa sandaling iyon, nag-mutate ang kidlat na kapigatian. Ang dating isang itim na kidlat na kapigatian ay ngayon ay isang kulay-kulay na bahaghari. Ang mga mahiwagang linya at karakter ay biglang lumitaw sa kalangitan, nagtipon upang bumuo ng isang kakaibang hitsura ng pagpipinta. Natarante si James. Anong nangyayari, Sophie? Di ba sabi mo siyam lang ang heavenly tribulations? Nakatiis na ako sa lahat ng siyam. Kaya bakit ang kidlat na kapigatian ay hindi nawala ngunit sa halip ay nag-mutate? Malungkot ang ekspresyon ni Sophie. Naramdaman lang niya na kakaiba ang heavenly tribulation ni James at hindi ito magtatapos ng ganoon kadali. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung ano ang mga pagbabagong mararanasan ng kanyang heavenly tribulation. Hindi ko alam, James. Dito na siguro magsisimula ang nakakakilabot na bahagi. Hindi na kita matutulungan mula rito. Mag-ingat ka ha, boses ni Sophie. Huminga ng malalim si James. Hindi nagtagal, kumalma siya. Isinasantabi ang kanyang mga alalahanin, bumulong siya, naabot ko na ang unang yugto ng tribulation rank, at ang aking pisikal na lakas ay umabot na sa ikalawang yugto ng sage rank. Walang paraan na hindi ko makayanan ang heavenly tribulation na ito. Sa di kalayuan, marami ang natulala. Sa nakalipas na ilang araw, dumating ang hukbo ng Corinthian sa labas ng Yoruba Valley. Kabilang sa kanila ang ilang magsasaka sa sage rank. Nang maramdaman nilang may dumaranas ng heavenly tribulation, nagmamadali silang tumungo sa rehiyon at nagmamasid mula sa malayo. Nang makita ang siyam na heavenly tribulations, sila ay natigilan. Anong nangyayari? Nalampasan na niya ang ikasyam na heavenly tribulation. Bakit hindi nawala ang tribulation cloud ngunit nag-mutate na lang? Hindi ko alam. How bizarre. Marami ang natigilan, at ganoon din sina Waldones, Coanella, Winnie, Delaney, at iba pa. Natigilan, wala silang ideya kung ano ang nangyayari o kung bakit nag-mutate ang tribulation cloud. Sa ilalim ng tribulation cloud, buong alerto si James. Sa sandaling iyon, nawala ang tribulation cloud. Gayunpaman, ang mahiwagang linear na mga karakter sa kalangitan ay hindi. Nagtipon sila upang bumuo ng isang kakaibang pagpipinta, kung saan makikita ang mga bundok at ilog, novel drama. Ang pagpipinta ay nasuspine sa kalagitnaan ng hangin tulad ng pasukan sa ibang mundo. Mag-ingat ka, James, babala ni Sophie. Ha? Kumunat ang noo ni James at nagtanong, "What's wrong, Sophie?" Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na isang heavenly tribulation ng Ancestral God rank. Ano? Ancestral God rank? Napatigil si James. Tama na yan. Pagkatapos maabot ang Grand Emperor rank, lalabas lang ang heavenly tribulation na ito kapag sinusubukan mong umakyat sa Ancestral God rank. Dahil ito ay mga tala sa mga sinaunang teksto, wala akong gaanong alam tungkol sa mga detalye. Kung hindi ako nagkakamali, sisipsipin ka sa misteryosong mundo sa kawalan. Ito ay isang ilusyon na mundo, isang mundo na nilikha mula sa mga batas ng langit. Sa mundong ito, kailangan mong lumaban sa abot ng iyong makakaya para mabuhay. Dumating ang boses ni Sophie. Dahil ang kanyang ama ay dating Diyos ng digmaan ng Ancient Heavenly Court, siya ay may kaalaman sa mga bagay na ito. Huminga ng malalim si James. Sa sandaling iyon, isang napakalaking kapangyarihan ang nagmula sa loob ng painting at pilit siyang kinaladkad sa hangin. Hindi na makatiis, hinayla siya sa ilusyong pagpipinta sa hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2622. Isang illusory painting ang lumitaw sa kalangitan. Nasuspine sa kalagitnaan ng hangin, ang pagpipinta ay nabuo ng mga mahiwagang linear na karakter.
Parang fantasy world, bundok at ilog ang makikita sa painting. Nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan mula sa loob ng mahiwagang mundo at pilit na hinayla si James papasok, na hindi napigilan ang puwersa. Sa kanyang pagpasok sa ilusyon na mundo, naramdaman niya ang malakas na alitan sa kanyang katawan. Kahit na mabigat ang kanyang pisikal na katawan, hindi pa rin siya comfortable, at ramdam niya ang pagkamot sa kanyang balat, novel drama. Pagkatapos, isang sinaunang kapangyarihan ang gamotay sa hangin patungo sa kanyang direksyon, na nakakaapekto sa kanyang pisikal na katawan at kaluluwa. Pakiramdam niya umiikot ang ulo niya. Tumagal ito ng 10 segundo. Makalipas ang 10 segundo, tuluyan na siyang pumasok sa isang hindi kilalang mundo. Pagdating niya sa isang bulubundukin, iniskan niya ang kanyang paligid at bamulong, nasaan ako? Sa harapan niya ay nagtataas ang mga puno at makakapal na mga dahon. Kulay abo ang langit, at tanging katahimikan ang bumalot sa kanya. Pagkatapos bumulong sa sarili, lumundag si James sa hangin at nakarating sa tuktok ng isang bundok. Sa pagscan sa kanyang paligid, napagtanto niyang mayroon lamang umaalon na mga bundok sa paligid niya. Anong lugar ito, Sophie? Sinubukan ni James na makipag-ugnayan kay Sophie, na nasa loob ng Celestial Abode. Sophie, ilang beses niyang sinubukang tawagan. Pagkatapos, sinubukan niyang maramdaman ang Celestial Abode. Agad naman siyang nanlamig. Hindi naramdaman ni James ang presensya ng Celestial Abode. Napatingin siya sa daliri niya. Nandoon pa rin ang singsing na nagmula sa Celestial Abode. Anong nangyayari? Nandito pa rin ang Celestial Abode, pero bakit hindi ko maramdaman ang presensya nito? Natarante si James. Hindi niya alam kung nasaan siya o ang dahilan kung bakit siya naroon. Pagkatapos, naisip niya ang pag-uusap nila ni Sophie. Ito ay isang mundo na nilikha ng mga batas ng langit. Dito, kailangan niyang lumaban sa abot ng kanyang makakaya para mabuhay. Kasabay nito, sa labas ng mundo, nasaksihan ng mga manunood si James na sinipsip sa mahiwagang mundo. Ang ilusyon na mundo na nilikha ng mga batas ng langit ay nasuspine pa rin sa himpapawid. Sa pamamagitan ng imahe, makikita ng lahat ang tanawin ng kabilang mundo at isang imahe ni James, na ngayon ay nasa loob ng painting. Nagsalubong ang kilay ni Winnie at nagtanong, anong nangyayari? Napailing si Delaney. Ito ay lampas sa kanyang pag-unawa. Si Quinella, masyadong, ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Tanging si Walganes lang ang may suot na malungkot na ekspresyon. Pagkatapos manatiling tahimik ng ilang oras, siya ay nagsalita. Ito ang pinaka-nakakatakot na kapigatian sa langit sa mga talaan ng mga sinaunang teksto. Nang marinig ito, lahat ay napalingon kay Walganes. Nakatitig sa ilusyon na pagpipinta sa hangin, sinabi ni Walganes, ang aking Panginoon ay isang makapangyarihang figure na nakatayo sa tuktok ng Power Pyramid. Hindi lang iyon, ngunit ang sekta na kanyang kinabibilangan ay may napakalaking koleksyon ng mga sinaunang teksto. Ang ilan ay mula sa Ancient Heavenly Court Age, habang ang iba naman ay mula sa Primeval Age. Nagmamadaling tanong ni Winnie, huwag na tayong manghula. Sabihin lang sa amin kung ano ang nangyayari. Sabi ni Walganes, sa Primeval Age, ang Grand Emperor rank ay hindi ang katapusan ng paglalakbay ng paglilinang. Mayroong isang ranggo na higit pa doon, ang Ancestral God rank. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2623. Maraming ancestral gods sa Primeval Age. Gayunpaman, sa Ancient Heavenly Court Age at sa Primordial Age, walang buhay na nilalang ang nakaabot sa Ancestral God rank. Ayon sa mga talaan ng mga sinaunang teksto, halos imposibleng maabot ang ranggo ng Ancestral God. Kakailanganin muna ng isa na makaranas ng nakakatakot na kapigatian sa langit. Kung hindi ako nagkakamali, ang nararanasan ni James sa ngayon ay ang nakakatakot na Ancestral God Tribulation of the Primeval Age. Nakita ni Walganes ang mga talaan ng Ancestral God Tribulation sa mga sinaunang teksto na kinolekta ng kanyang sekta. Ang mga sinaunang tekstong ito ay hindi ipinasa mula sa Primeval Age. Nabuo lamang ang mga ito dahil sa pagsisikap ng ilang makapangyarihang figure ng sekta na nagtala sa kanila pagkatapos ng maraming extrapolation. Ang nararanasan ni James ay kapareho ng Ancestral God Tribulation. Tumingin sa kanya si Winnie at nagtanong, ano ang Ancestral God Tribulation?
Itinuro ni Waldones ang ilusyon na mundo sa kalangitan at sinabi, ang mundong ito ay dapat likhain ng pinakamataas na batas ng langit. Samantala, ang isa na sinadya upang sumailalim sa kapigatian ay hihilahin sa Tribulation World. Ayon sa mga talaan ng mga sinaunang teksto, makakaranas siya ng maraming pagsubok. Nagtanong si Quinella, anong uri ng mga pagsubok? Inisip ito ni Waldones at sinabing, ayon sa mga talaan ng mga sinaunang teksto, ang pinakakaraniwang kapigatian ay ang mga kidlat na kapigatian. Ang isa sa mga iyon ay maaaring lipulin kahit ang isang Grand Emperor. Bukod doon, magkakaroon din ng hindi mabilang na Heavenly Path embodiment na kasing lakas ng tuktok ng Grand Emperor rank. Ang sumasailalim sa mga kapigatian ay kailangang lipulin ang mga makalangit na landas na ito. Kasabay nito, sila ay tatamaan ng kidlat na kapigatian. Sinabi ni Waldones sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman. Ito ay mga tala lamang sa mga sinaunang teksto. Imposibleng mapatunayan ang kanilang pagiging tunay. Kung kahit ang isang Grand Emperor ay maaaring lipulin, hindi ba papatayin si James? Si Quinella ay may suot na malungkot na ekspresyon. Ipinaliwanag ni Waldones, ang inilarawan ko kanina ay ang Tribulation World of Grand Emperors. Ang layo pa ni James sa ranggo na iyon. Ang antas ng kahirapan ng mga kapigatian ay higit na nakasalalay sa lakas ng individual. Dahil kamakailan lamang ay naabot ni James ang Sage rank, ang Heavenly Tribulation sa Tribulation World ay malapit sa kanyang ranggo. Ganoon din sa Heavenly Path embodiments. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag sina Winnie, Delaney, at ang iba pa. Nagpatuloy si Waldones, kung matagumpay na umalis si James sa Tribulation World, magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Hindi siya magkakaroon ng problema sa pagtawid sa Grand Emperor rank at maabot ang Ancestral God rank. Marahil ay siya pa nga ang unang individual na umabot sa Ancestral God rank mula noong Primeval Age. Mataas ang pagpapahalaga ni Waldones kay James. Iyon ay dahil sobrang nakakatakot ang Heavenly Tribulation ni James. Pagkatapos ng lahat, kahit isang Heavenly Tribulation para sa Ancestral Gods ay lumitaw. Marami ang nag-usap tungkol sa bagay na ito. Samantala, si James ay nasa Tribulation World na. Gayunpaman, wala siyang ideya kung nasaan siya. Medyo alam lang niya na marami siyang kapighatiang haharapin. Kung tungkol sa mga detalye, wala siyang ideya sa ngayon. Nakatayo sa tuktok ng isang bundok, inis kanya ang kanyang paligid. Sa sandaling iyon, nagtipon ang mga itim na ulap sa kalangitan, at hindi mabilang na mga kidlat ang kumikislap sa mga ulap. Namutla si James nang makita niya ito. Napakaraming Tribulation Clouds. Dati, ang Tribulation Clouds ay lilito lamang sa isang rehiyon. Ngayon, gayunpaman, mayroon lamang Tribulation Clouds hanggang sa nakikita ng kanyang mata. Huminga ng malalim si James at sinubukang pakalmayan ang sarili. Dahil nandito na siya, maaari na rin niyang harapin ang pagsubok sa isang tawag. Anuman ang kapigatian, kailangan niyang mapagtagumpayan ang mga ito. Halika, sabi ni James na may maalab na determinasyon sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang Heavenly Tribulation, hindi mabilang na Elysian inscriptions ang naganap sa kalangitan, novel drama. Ang mga fragment na ito ng Elysian inscriptions ay dahan-daang natipon upang bumuo ng mga ilusyonaryong anino. 1, 2, 10, 100, 1,000, 10,000. Sa isang iglap, isang malaking hukbo ng mga anino ang lumitaw sa kanyang harapan. What in the? Nanlaki ang mga mata ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2624. Nanlalaki ang mga mata ni James habang nakatitig sa hindi mabilang na mga anino na lumabas sa manipis na hangin. Mula sa mga anino, naramdaman niya ang isang pamilyar na aura. Heavenly Path embodiments. Napaungo si James na hindi makapaniwala. Sa katunayan, ang mga ito ay Heavenly Path embodiments. Nang makita ang hindi mabilang na Heavenly Path embodiments sa kanyang harapan, namutla ang mukha ni James, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng hindi paniniwala at takot. Pagkatapos, nanginginig ang kanyang katawan habang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang pagnanais para sa isang labanan. Good heavens! Nawalan ng masabi si James. Alam na alam niya kung ano ang Heavenly Path embodiments na ito.
Minsan, lumitaw ang isa sa kanila pagkatapos niyang makamit ang maraming tagumpay ng sunod-sunod. Nagtagumpay lamang si James na talunin ito matapos ipatawag ang kanyang buong lakas, na tuluyang naubos ang kanyang enerhiya sa proseso. Ngayon, sa sandaling ito, hindi lang isa sa kanila. Batay sa mga konserbatibong pagtatantya, dapat mayroong hindi bababa sa 1,000,000 sa kanila. Nang ibabaw ang takot kay James, at ang takot ay tuluyang nawalan ng lakas. Gusto niyang tumakas. Habang inis kanya ang kanyang paligid sa takot, sinubukan niyang maghanap ng exit para makaalis sa lugar na ito. Gayunpaman, ang mundong ito ay walang mga hangganan. Unti-unting pinalibutan siya ng heavenly path embodiments. Bukod pa riyan, ang tribulation clouds sa kalangitan ay umikot, at ang nakakatakot na kidlat na kapigatian ay dumaan sa mga ulap. Ang nakabibinging mga putok ay umalangaw-ngaw sa buong tahimik na mundong ito. Bawat dagandong ng kidlat ay nanginginig ang kaluluwa ni James at nablangko ang isip. Samantala, sa Celestial Abode, napuno ng pagkabalisa si Sophie. Matapos pumasok si James sa Tribulation World, isang malakas na puwersa ang pumutol sa koneksyon ni James sa Celestial Abode. Kahit ilang beses niya itong tawagan ay walang sumasagot. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Spirit Tool? Balisang tumingin si Sophie sa Spirit Tool, novel drama. Ang Spirit Tool ay may suot na mabangis na ekspresyon sa kanyang nangungunot na mukha. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-dahan niyang sinabi, nakakuha siya ng maraming providence, lahat ng 108 infinity steles na umiral mula pa noong bukang liwayway, ang 5 elemento ng Genesis, at marami pa. May kapalit na babayaran para sa pagtatamo ng mga hindi kapani-paniwalang paglalaan na ito. Huminga ng malalim ang Spirit Tool at nagpatuloy, ngayon, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili. Sana malampasan niya ang kapighatiang ito. Kung gagawin niya, ang kanyang isip at katawan ay makakaranas ng napakalaking paglaki. Ito ay lilikha ng matibay na pundasyon para sa kanyang pagbangon. Dahil alam ni Sophie na ang pag-aalala ay walang maidudulot na kabutihan, maaari lamang siyang maghintay ng matyaga sa ngayon sa Tribulation World. Kinilabutan si James. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoong pangamba at pagkabalisa. Mag-isa sa mundong ito, walang sino man ang maaari niyang tawagan para humingi ng tulong. Swish! Isang kidlat na kapigatian ang bumaba mula sa langit at tumama sa bundok kung saan siya matatagpuan. Dahil blanko ang isip ni James, hindi man lang niya naramdaman ang kidlat na kapigatian. Nang tamaan siya ng kidlat na kapigatian, agad siyang nagtamo ng matinding pinsala. Dahil sa matinding sakit ay nag-react siya, at mabilis niyang nakatalyze ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan para pagalingin ang kanyang mga sugat. Habang umiikot ang demonic energy sa kanyang katawan, ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling sa isang iglap. Dumagundong. Ang kidlat na kapigatian ay umikot sa mga ulap, nagpakawala ng isang nakakabinging dagandong. Wish. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2625. Ang pangalawang kidlat na kapigatian ay bumaba mula sa langit. Kasabay nito, isang kawan ng heavenly path embodiments ang sumugod patungo sa kanya mula sa malayo. Sa pagbuo ng militar, mabilis silang sumugod sa kanya habang nagpapalabas ng makapangyarihang aura. Naramdaman ni James na ang heavenly path embodiment na ito ay nasa ikatlong yugto ng mage rank. Bagamat mababa ang kanilang ranggo, sila ay mga heavenly path embodiment na umabot sa tugatog ng kanilang ranggo at hindi lamang mga cultivator. Ang heavenly path embodiment sa ganoong ranggo ay magagawang lipulin ang mga cultivator sa sage rank ng may ganap na kadalian. Nang makita ang walang katapusang sangkawan ng heavenly path embodiments, huminga ng malalim si James. Mamatay. Angal niya. Naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Ang kanyang dagandong ay umalangaw-ngaw sa buong rehiyon, at ang mga walang hugis na sound wave ay pinutol sa hangin, na nagwasak sa mga bundok sa kanyang paligid. Habang siya ay umuungal, bumukas ang lahat ng kanyang mga pores sa sandaling iyon, at ang sword energy ay naging material mula sa kanila. Pagkatapos, nagtipon sila para magporma ng espada. Habang ninanais ng kanyang Yogacara na magkaroon ng espada, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao upang maramdaman ang kapangyarihan ng Yogacara. Dahan-dahan ngunit unti-unti,
Nawala ang takot sa kanyang puso, at ang kanyang pagnanais para sa labanan ay nag-alab. Gaano man kataksilan ang heavenly tribulation, walang haadlang sa akin. Hawak ang espada na nilikha ng kanyang Yogacara, si James ay naglabas ng isang namumunong presensya, at ang kanyang itim na buhok ay damaloy sa hangin. Dumagundong. Ang kidlat na kapigatian ay tumama muli. Nang hindi man lang nag-abala sa pag-angat ng kanyang ulo, casual na iwinagayway ni James ang kanyang kamay, at ang walang hugis na sword energy ay nagtatawang tao at naputol sa hangin na parang isang alon ng tubig. Habang ang walang hugis na sword energy ay gamutay-gutay sa hangin, ang kidlat na kapigatian ay agad na nawasak. Dahil ang kanyang Yogacara ay walang uliran mula sa get-go, ang tunay na kapangyarihan nito ay tunay na ipinakita pagkatapos niyang maabot ang ikatlong yugto ng Yogacara. Maging ang isang kidlat na kapigatian ay agad na nawasak. Nang makita ito, humagalpak ng tawa si James. Hahaha, I'm invincible. Pagkatapos, hawak ang espadang nilikha ng kanyang Yogacara, kumilos siya at sumugod patungo sa kawan ng Heavenly Path Embodiments sa di kalayuan. Kaagad, ang Heavenly Path Embodiments ay sumalakay, novel drama. Nagmaterialize ang mga ilusyonaryong espada sa kanilang mga kamay habang sumusugod sila kay James sa isang hindi pangkaraniwang bilis na maihahambing sa kanya. Nakita ni James ang mga figure na kumikislap sa kanyang harapan bago siya nataman ng libu-libong espada. Hindi mabilang na mga ilusyonaryong espada ang tumusok sa kanyang katawan. How powerful! Natigilan si James. Gayunpaman, kasabay nito, bumawi siya, na nagpatambo sa Heavenly Path Embodiments na lumapit sa kanya. Hindi lang iyon, ngunit nakatalyze din niya ang demonic energy at mabilis na pinagaling ang kanyang mga sugat bago nakatalyze ang True Elemental Essence sa loob ng kanyang katawan. Sa loob ng kanyang katawan, ang 5 elemento ng Genesis ay patuloy na nagmaterialize ng True Elemental Essence sa pagiging. Habang nakapaligid sa kanya ang True Elemental Essence, bumuo sila ng protective barrier sa ibabaw ng kanyang balat. Sa proteksyon ng True Elemental Essence, kahit na ang Heavenly Path Embodiments ay hindi makakagawa ng anumang pinsala sa kanya. Ang pagnanais ni James para sa labanan ay lumago. Hawak ang nagniningning na espada sa kanyang kamay, sumugod siya patungo sa kawan ng Heavenly Path Embodiments at nakibahagi sa isang matinding labanan laban sa kanila. Sa kabilang dulo ng Tribulation World, may isa pang matinding labanan na naganap dito. Mabangis na nakikipaglaban ang isang individual laban sa isang kawan ng Heavenly Path Embodiments. Isa siyang lalaking nakasuot ng itim na baluti na ngayon ay sira-sira na. Puno siya ng dugo, at magulo ang buhok. Sa pagkakataong iyon, parang may naramdaman siya. Saglit na nakatingin sa malayo, sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha habang bumubulong, hindi ko akalain na may iba pa sa mundong ito. Pagkatapos, kumislap ang kanyang katawan, at iniwasan niya ang mga pag-atake ng Heavenly Path Embodiments bago nawala ng walang bakas. Sa sumunod na sandali, nasa rehiyon na siya kung saan naroon si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2626. Sa hangganan ng Sangria. Ang lahat ng nanonood sa kaganapang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata ay nakakita kay James na hinayla sa isang misteryosong mundo at nakikibahagi sa isang matinding labanan laban sa hindi mabilang na mga anino. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang ilusyon na mundo na nilikha mula sa mga batas ng langit ay unti-unting naging ilusyon. Hindi nagtagal, nawala ang mundo ng walang bakas. Saan nagpunta si James? Bakit nawala ang bagay na iyon? Nataranta ang lahat. Walang kamalay-malay na sumulyap sina Winnie at Delaney kay Waldones, na kumunot ang kanyang mga kilay at nagkibit-balikat, na nagsasabing, "Huwag mo akong tingnan." Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, sa Tribulation World. Sumakay si James patungo sa kawan ng Heavenly Path Embodiments. Sa proteksyon ng True Elemental Essence, wala silang nagawang pinsala sa kanya sa ngayon. Dahil nagkaroon siya ng isang hindi magagapi na Yogacara at Sword Energy na naging material mula rito, patuloy niyang ibinabalik ang Heavenly Path Embodiments. Gayunpaman, ang Heavenly Path Embodiments ay hindi mga buhay na nilalang at hindi kayang mamatay. Dahil sila ay ginawa mula sa mga batas ng langit, imposibleng lipulin sila. Sa simula, hindi mapigilan ni James. Gayunpaman, habang tumatagal ang laban,
unti-unting nauubos ang kanyang true essence. This can't gun. Habang unti-unting nauubos ang kanyang true essence, nakaramdam siya ng nagbabantang-banta. Kung magpapatuloy ang labanang ito, mauubos ang kanyang true essence. Kung mangyari iyon, mamamatay siya sa labanan. Ano ang dapat kong gawin? Nagpanik si James. Sa sandaling siya ay nagambala, hindi mabilang na Heavenly Path embodiments ang umaatake sa kanya ng mabangis. Ang kanilang mga diskarte sa espada ay natatangi, na pumipigil kay James sa pag-mount ng isang epektibong depensa. Sa isang iglap, tinamaan siya ng libu-libong espada. Kahit na pinoprotektahan ng True Elemental Essence ang kanyang katawan, nagtamo siya ng mga pinsala. Sa di kalayuan, tahimik na sumulpot ang isang lalaki. Nakasuot siya ng punit-punit na itim na baluti, at nakaharang sa kanyang mukha ang kanyang gusot na buhok. Anuman, ito ay maliwanag na siya ay pagod. Napaka-interesante. Nang makita niya si James, na nasangkot sa isang matinding labanan, isang ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaki habang siya ay bumulong-bulong sa sarili. Hindi ko akalain na ang isang tao na hindi pa nakakaabot ng kahit na ang sage rank ay maaaring makapasok sa Tribulation World. Ano ang mali sa mundo? Nagbago kaya ang labas ng mundo pagkatapos kong magtagal dito? Habang pinapanood niya ang laban ni James. Hindi siya masama, gayunpaman, walang saysay ang paglaban, novel drama. Imposibleng malampasan ang kapighatiang ito kapag nahaharap sa walang katapusang sangkawan ng Heavenly Path embodiments. Kapag naubos na ang true essence niya, mapapahamak siya sa kamay ng Heavenly Path embodiments. Nakita na ng lalaki ang kapalaran ni James. Hindi niya maiiwan ang Tribulation World ng buhay. Sabi na nga lang, siguradong marami siyang kayamanan sa pag-aari niya. Nakita niya ng buo si James at ang lahat ng mayroon siya. Nakakatakot na heavenly tribulation sa ganoong cultivation rank. Maliwanag ang kanyang kinabukasan, at walang hangganan ang kanyang potensyal. Malungkot ang ekspresyon ng lalaki. Alam na alam niya kung anong uri ng heavenly tribulation ito. Lilito lamang ito kapag may tatawid na sa Grand Emperor rank. Kapag nalampasan niya ang kapighatiang ito, siya ay magiging isang ancestral god. Gayunpaman, dahil hindi pa naabot ni James ang sage rank, ito ay hindi pa nagagawa. Marahil ang pagkakataon ay lumitaw para sa akin upang mapagtagumpayan ang ancestral god tribulation. Tumingin ang lalaki kay James, sinusubukang tingnan siya. Gayunpaman, hindi matukoy ang kinabukasan ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2627. Hindi yun gagana, anak. Lumakas ang boses niya. Sino dyan? Habang si James ay nasasangkot sa isang matinding labanan, biglang may narinig na tunog at natakot siya. Matapos ibalik ang ilang Heavenly Path embodiments, lumingon siya at hinanap ang pinanggalingan ng boses. Sa di kalayuan ay nakatayo ang isang medyo may edad na lalaki na nakatayo sa himpapawid. Nakasuot siya ng punit-punit na itim na baluti, at tila siya ay isang kahabag-habag na estado. Nang tatanungin pa sana ni James ang lalaki kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi, hinampos siya ng kalaban sa likod. Siya ay pinalipad ng nakakatakot na puwersa at agad na nagtamo ng mga pinsala. Maingat na huwag ibaba ang kanyang pagbabantay, siya ay nag-concentrate sa pakikipaglaban sa Heavenly Path embodiments ng buong puso at pinatatag ang sitwasyon. Sabay tanong, sino ka? Bakit ka nandito? Sa di kalayuan, mahinang ngumiti ang lalaki at sinabing, hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Dapat mong isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte na nakilala mo ako. Kung hindi, hindi mo malalagpasan ang kapighatiang ito. Nang marinig ito, sinabi ni James, pakiusap, ibigay mo sa akin ang iyong patnubay, sir. Kahit na mayroong sword energy ng Ancestral Sword Master sa loob ng iyong katawan, wala kang swordsmanship ng Sword Master, sabi ng lalaki. Tinanong niya, gaano karami ang alam mo tungkol sa swordsmanship ng Ancestral Sword Master? Sa gitna ng labanan, sumagot si James, hindi ko alam, natutunan ko lang ang mga pangunahing kaalaman at pinagsama ang ilang mga diskarte sa espada. Sapat na iyon, sabi ng lalaki. Ngayon, hayaan mo akong sabihin sa iyo sa madaling sabi ang higit pa tungkol sa swordsmanship ng Ancestral Sword Master. Ang kanyang swordsmanship ay nahahati sa 5 yugto, sword moves, sword shadow, sword heart, sword intent, at singularity.
Ang 5 yugto ay maaaring linangin pareho sa kabuuan o individual. Walang mga diskarte sa espada ang independent sa mga yugtong ito. Ang pinakapangunahing mga diskarte sa espada ay ang mga galaw, na kilala rin bilang sword moves. Ang sword shadow ay ang pangalawang yugto. Ano ang sword shadow? Maaari mong itanong. Ang anino ay tumutukoy sa panlabas, ang anino ng espada. Ang sword heart ay tumutukoy sa puso ng sword wielder. Ang parehong mga diskarte sa espada ay nagtataglay ng iba't ibang kapangyarihan depende sa puso ng wielder. Ang sword intent ay tumutukoy sa layunin ng espada at puso. Ang singularity ay tumutukoy sa pagsasanib ng lahat ng 5 yugto at ang pagkumpleto ng swordsmanship. Ang Ancestral Sword Master ay walang kapantay dahil pinagsama niya ang lahat ng sword technique sa mundo sa isa. Kunin ang sword move ng First Sword Realm bilang halimbawa. Pinagsama ng Ancestral Sword Master ang bawat sword technique sa mundo sa isa, na nagpapahintulot sa kanya na sirain ang lahat sa kanyang landas sa isang solong galaw. Nag-echo ang boses niya sa isip ni James. Sinabi sa kanya ni Sophie ang tungkol dito dati. Sinabi niya na ang mas maraming mga diskarte sa espada na pinagsama sa isa, mas malaki ang kanilang kapangyarihan. Pinagsama-sama niya ang maraming mga diskarte sa espada. Ang ilan ay mga diskarte sa espada na natutunan niya sa nakaraan, habang ang iba ay natutunan niya sa Ancient Clan of the Ancient Realm. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga diskarte sa espada na ito sa isa, ang kapangyarihan ng kanyang mga galaw ay nakakatakot. Gayunpaman, ang sword move ng First Sword Realm ang tanging natutunan niya sa 5 Great Sword Realms ng Sword Master. Hindi niya sinasali ang kanyang sarili sa iba. Panoorin ng mabuti ang mga Heavenly Path embodiment na iyon. Ang kanilang mga diskarte sa espada ay ang pinakamahusay sa mundo. Hindi ko hinihiling sa iyo na magkaroon ng insight sa 5 Great Sword Realms, ngunit unawain man lang ang isa sa mga ito, novel drama. Alamin ang mga sword technique ng Heavenly Path embodiment na ito at pagsamahin ang mga ito sa sword move ng First Sword Realm. Kung magtagumpay ka sa paggawa nito, makakalabas ka sa Tribulation World. Kung hindi, malilipol ka lang kahit na may Infinity Steles, ang 5 elemento ng Genesis, at ang sword energy ng Ancestral Sword Master. Inialok ng lalaki ang kanyang payo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2628. Alamin ang mga sword technique ng Heavenly Path embodiments at pagsamahin ang mga ito sa sarili niyang sword technique. Natarante si James. Alam niya kung gaano kahirap pagsamahin ang mga diskarte sa espada. Noon, matyaga niyang pinagsama ang mga ito sa Celestial Abode. Huminga ng malalim si James. Kasabay nito, napagmasdan niya ang Heavenly Path embodiment sa kanyang paligid habang nakikibahagi sa isang matinding labanan laban sa kanila. Gaya ng naisip niya, ang mga sword technique ng Heavenly Path embodiments na ito ay sophisticado. Ang ilan ay kakaiba, habang ang iba ay patuloy na nagbabago. Mayroong lahat ng uri ng sword moves. Kahit na hindi niya gaanong naiintindihan ang tungkol sa 5 Great Sword Realms ng Ancestral Sword Master, medyo naiintindihan niya na ang mga sword technique na ginawa ng Heavenly Path embodiment na ito ay naglalaman ng 5 Great Sword Realms. Gayunpaman, ngayon, kailangan niyang malaman ang tungkol sa iba pang sword moves. Mayroong 10,000 ng Heavenly Path embodiments sa kanyang paligid. Bawat segundo, nilalaslas nila si James gamit ang kanilang mga espada. Ang sword moves na ginawa ng mga Heavenly Path embodiment na ito ay lumabas sa kanyang isipan. Gayunpaman, sa sandaling siya ay ginulo, siya ay sinaktan. Kahit na pinoprotektahan ng True Elemental Essence ang kanyang pisikal na katawan, nagdusa siya ng matinding pinsala. Lumitaw ang mga peklat sa kanyang katawan, at ang enerhiya ng dugo sa loob ng kanyang katawan ay umikot, na naging sanhi ng pagbuga niya ng isang subo ng dugo. Maingat na hindi na maabala pa, buong puso siyang tumutok sa labanan. Gayunpaman, ang paggawa nito ay lubhang naubos ang kanyang enerhiya. Batay sa kasalukuyang bilis, ang kanyang true essence ay malapit ng maubos. Novel drama. Ano ang dapat kong gawin? Nagsimulang magpanik si James. Imposible para sa kanya na matutunan ang mga diskarte sa espada at pagsamahin ang mga ito sa isang araw, mas mababa sa 1 minuto. Ito ay partikular na nauugnay para sa pinakamataas na pamamaraan ng espada na ginawa ng Heavenly Path embodiments.
Ang oras na kailangan upang makabisado ang mga ito ay magiging mas mahaba, marahil millennia, o kahit na mas malaking yugto ng panahon. Kailangan pa ba niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa loob ng libu-libong taon? Nang maisip niya iyon, napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Nang maramdaman ang iniisip ni James, sinabi ng lalaking nakasuot ng itim na baluti, millennia ang lumipas sa isang kisap mata. Sa katunayan, dapat mong ituring ang iyong sarili na maswerte kung makakaalis ka sa lugar na ito sa loob ng 10,000 taon. Alam mo ba kung gaano na ako katagal dito, bata? Pumasok ako sa Tribulation World sa Primeval Age, at hindi ko kailanman nagawang mapagtagumpayan ang Heavenly Tribulation kahit na matapos ang Primeval Age, ang sinaunang Heavenly Court Age, at ang Primordial Age ay natapos na. Nang marinig ito, nanlamig ang dugo ni James. Ganon katagal. Siguradong niloloko mo ako. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang may 3 panahon bago ang kontemporaryong panahon ng Apocalypse. Gayunpaman, wala siyang ideya kung gaano karaming oras ang partikular sa bawat panahon. Halos alam lang niya na daan-daang milyong taon na ang lumipas mula noong Primeval Age. Magtrabaho ka, anak, siya nga pala, kailangan mong gamitin ng matipid ang true essence mo. Huwag na huwag hayaang tuluyan itong maubos. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala. Mukhang napakalaki ng potensyal mo, ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng ilang insight sa elemental inversion, hindi mo pa naiintindihan ang asensya nito. Kung hindi ako nagkakamali, ang 5 elemento ng elemental inversion ay nagsasama at nagpipigil sa isa't isa. Ang paulit-ulit na pagsasanib sa kanila ay lilikha ng patuloy na daloy ng kapangyarihan. Pipigilan nito ang iyong true essence na tuluyang maubos dahil ang mga ito ay mapupuno ng walang tigil. Gayunpaman, hindi ka dapat magmadali upang matutunan ang mga diskarte sa espada at pagsamahin ang mga ito. Dapat mong lutisin ang isyo ng kakulangan ng iyong true essence, sabi ng lalaki. Huminga ng malalim si James. Kapag nalaman niyang sasabak siya sa isang labanan sa mahabang panahon pagkatapos, alam niyang hindi siya aalis sa lugar na ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Tama ang sinabi ng lalaki. Natutunan lamang niya ang mga batayan ng elemental inversion. Sa sandaling iyon, nakatalyze niya ang elemental inversion. Habang nagtitipon ng true elemental essence, tumaas ng husto ang kanyang aura at kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2629. Gayunpaman, habang lumalakas ang kanyang lakas, malinaw niyang naramdaman na ang Heavenly Path embodiment sa kanyang paligid ay lumakas din sa lakas. Nagmamadaling nagbabala ang lalaki, iwasang gumamit ng arcane arts na nagpapahintulot sa iyong lakas na lumago. Dahil ang mga Heavenly Path embodiment na ito ay nilikha ng laws of heaven, partikular na pinupuntirya nila ang mga cultivator. Nangangahulugan ito na kapag mas malakas ang kapangyarihan, mas lalakas sila. Nang marinig ito, pinahiwa-hiwalay ni James ang elemental inversion. Dahan-dahan lang. Ito ay simula pa lamang. Pagkatapos magsalita, lumitaw ang lalaki sa tuktok ng isang bundok at pinanood ang labanan ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman ang presensya ng isang bagay, ang kanyang mukha ay nagdilim habang siya ay nagmumura, napakapursigi. Naabutan na nila ako. Pagkatapos, nawala siya at muling nagpakita sa isang lugar na malayo kay James. Halos kaagad, lumitaw ang isang kawan ng Heavenly Path embodiments at mabangis siyang inatake. Kahit na tila walang kakaiba sa kanilang Heavenly Path embodiments, ang mga umaatake sa lalaki ay mas malakas kaysa sa mga umaatake kay James. Ang kanyang Heavenly Path embodiments ay nasa tuktok ng Grand Emperor rank at malapit nang maabot ang Ancestral God rank. Walang ideya si James na ang misteryosong lalaking nag-alok sa kanya ng patnubay ay nakikibahagi rin ngayon sa isang matinding labanan laban sa Heavenly Path embodiments. Napatahimik si James. Habang lumalaban siya, sinubukan niyang matuto ng higit pa tungkol sa elemental inversion. Ang elemental inversion ay inilaan para sa 5 elemento ng Genesis at ang hindi kapani-paniwalang pamamaraan ng paglilinang na nilikha ng mga ito. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga kapangyarihan, ang napakalaking kapangyarihan ay malilikha. Ang misteryosong lalaki ay tila may mahusay na kaalaman tungkol sa elemental inversion at ang mga paraan ng paglikha ng true essence ng walang hanggan.
Mayroong dalawang paraan upang lumikha ng true essence. Isa sa kanila ay simple. Sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng paglilinang ng isang tao upang kontrolin ang 5 elemento ng Genesis sa loob ng katawan ng isang tao, ang kapangyarihan ay magkakatotoo sa isang tuloy-tuloy na daloy. Sa ganoong paraan, gaano man katagal ang labanan, hindi mauubos ang kanyang true essence. Ang isang tao ay maaaring makakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng paghiram ng lakas ng 5 elemento ng Genesis. Iyon ay dahil ang 5 elemento ng Genesis ay mga banal na kapangyarihan na ipinanganak sa panahon ng paglikha ng langit at lupa at, dahil dito, nagtataglay ng mapangwasak na kapangyarihan. Ang iba pang paraan ay ang paggamit ng mga pamamaraan ng paglilinang upang pahintulutan ang 5 elemento ng Genesis na maghalo at magpigil sa isa't isa. Habang bumubuo sila ng sirkulasyon sa loob ng katawan ng isang tao, gagawa sila ng tuloy-tuloy na daloy ng true essence. Sa ganoong paraan, ang true essence ay unti-unting tataas kahit na walang anumang cultivation. Ang pangalawang paraan ay medyo mas mahirap. Sa pag-unawa ni James sa elemental inversion, magiging mahirap na makamit ang gayong gawain. Gayunpaman, upang ligtas na mapagtagumpayan ang heavenly tribulation na ito, nagpa siya pa rin siyang magkaroon ng insight at magsaliksik ng cultivation method ng elemental inversion. Ang lahat sa mundong ito ay nabuo ng 5 elemento metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang 5 elemento ay nag-interweaved at pinigilan ang isa't isa at hindi nahahati. Kung wala silang pagsasama-sama sa isa't isa, ang mga nilalang at mga nilikha ay hindi iiral. Kung wala silang pinipigilan ang isa't isa, walang mga pagpigil, at hindi mapapanatili ang kaayusan. Ang kahoy ay nagbunga ng apoy, apoy ang nagbunga ng lupa, ang lupa ay nagbunga ng metal, ang metal ay nagbunga ng tubig, at ang tubig ay nagbunga ng kahoy. Wood-constrained earth, earth-constrained water, water-constrained fire, fire-constrained metal, at metal-constrained wood. Lumitaw sa isip ni James ang relasyon ng 5 elemento. Kasabay nito, sinubukan niyang gumamit ng iba't ibang true essence para bumuo ng bagong true essence. Pagkatapos, gagamitin niya ang bagong true essence at pagsasamahin ang mga ito sa iba pang true essence para gumawa ng mga bago. Ang true elemental essence ay natipon sa 5 organo ni James. Habang unti-unti siyang nagkakaroon ng insight, ang 5 organo ay bumuo ng isang koneksyon at lumikha ng isang solong kolektibo. Ang 5 organ ay tila nabuo ng isang magic circle. Iba't ibang true essences ang naganap at nagbunga ng mga bago. Habang sila ay umiikot sa buong katawan, isang tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan ang nalikha. Walang ideya si James kung gaano na niya katagal sinusubukang intindihin ang elemental inversion. Ang alam lang niya ay patuloy niyang sinusubukang intindihin ang elemental inversion upang makabuo ng magic circle na nagpapahintulot sa 5 elemento sa loob ng kanyang katawan na mag-interweave at magpigil sa isa't isa. Habang nabuo ang 5 elements magic circle, naging core ang kanyang katawan. Sa sandaling umikot ang magic circle, ang enerhiya ng langit at lupa ay hinihigop sa mga pores at pumasok sa kanyang katawan. Matapos makapasok sa 5 elements magic circle, sila ay pino at binago sa elemental power, novel drama. Ginawa ko. Natuwa si James. Matapos mabuo ang elemental inversion magic circle, hindi na niya kailangang mag-alala na maubos ang kanyang enerhiya. Mula ngayon, ang kanyang katawan ay automatikong sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa nang hindi sinasadyang linangin ito. Habang ang 5 elemento ay nagsasama sa isa't isa, isang tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan ang nalikha. Tulad ng inaasahan sa supernatural power na nilikha ng 5 ancestral gods. How unbelievable! Hindi napigil ang mapabulalas ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2630. Sa gitna ng labanan, nakayanan ni James ang napakalaking pressure at nakakuha ng higit pang insight sa elemental inversion. Gamit ang 5 organo na kumikilos bilang isang daluyan, nakuha niya ang insight sa elemental inversion formation. Matapos malikha ang formation, ang true elemental essence ay nakipag-ugnay sa isa't isa at lumikha ng isang tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan. Kasabay nito, hinigop nito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Walang ideya si James kung gaano siya katagal nakipaglaban o kung gaano katagal siyang nakakuha ng insight sa elemental inversion.
Alam niya lang na paulit-ulit na nauubos ang kanyang true energy, at ang bagong kapangyarihan na nilikha ng 5 elemento ng Genesis ay muling nagpuno sa kanila. Matapos malikha ang formation, nakahinga ng maluwag si James. Ngayon, kailangan niyang matutunan ang sword moves, magkaroon ng insight sa mga ito, at pagsamahin ang mga ito. Matapos ang mahabang labanan, natatakpan na ng mga sugat ang kanyang katawan, na hindi na gumaling. Sa kabutihang palad, ang kanyang pisikal na katawan ay hindi pangkaraniwan, kung hindi, siya ay matagal ng patay. Huminahon siya. Matapos ay relax ang kanyang isip, ang bawat galaw ng Heavenly Path embodiment sa kanyang paligid ay lumabas sa kanyang isipan. Habang nakikipaglaban si James sa kanila, nagkaroon siya ng insight sa kanilang mga galaw sa parehong oras. Kailangan lang niyang kabisaduhin ang sword moves. Pagkatapos kabisaduhin ang mga ito, kailangan niyang pagsamahin ang mga ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, kahit na ito ay mukhang simple sa isang sulyap, ito ay lubhang mahirap. Ang mas maraming sword moves na pinagsama-sama, mas mahirap na makakuha ng insight sa mga ito sa ibaba ng kalsada. Si James ay nasangkot sa isang matinding labanan sa isang mundong puno ng mga kidlat na kapigatian at mga embodiment ng landas sa langit. Hindi siya naglakas loob na magpabiye sa kanyang pagbabantay kahit sa maikling sandali, dahil sa takot na ang Heavenly Path embodiments ay lumabas mula sa likuran at gagawa siya ng isang nakamamatay na suntok. Kahit napagod na siya, hindi siya naglakas loob na magpahinga. Sa panahon ng labanan, dahan-dahan niyang natutunan ang maraming sopistikadong sword moves at sinubukang pagsamahin ang mga diskarte sa espada. Ang paghampas ay ang pinakamahusay na paraan ng paglilinang, novel drama. Sa buong labanan, ang pamamaraan ng espada ni James ay lalong lumalim, at pinagsanib niya ang higit pang mga diskarte sa espada. Dahil dito, ang kapangyarihan ng kanyang sword moves ay lalong lumakas. Matapos makipaglaban at magkaroon ng insight para sa Diyos ay alam na niya kung gaano katagal, hindi pa banggitin ang napakaraming sword moves na kanyang pinagsama, maaari na niyang i-slash ang isang Heavenly Path embodiment sa isang slash. Ngayon, ang kanyang pisikal na lakas ay lalo pang tumaas, na umabot sa ika-5 yugto ng Sage. Samantala, nadagdagan din ang true essence niya. Ang Heavenly Tribulation ay malayong matapos. Nang lumitaw ang ika-2 yugto ng Heavenly Tribulation, matagumpay niyang nalampasan ang ika-2 at ika-3 kapigatian sa gitna ng labanan. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay umabot na sa rurok ng ika-3 yugto ng Tribulation rank. Magiging sage ba ako sa Tribulation World? Habang tinitingnan ni James ang Heavenly Path embodiments na lumitaw sa kanyang paligid at ang mga kidlat na kapigatian na bumababa mula sa langit, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, walang paraan na hindi siya magiging isang sage sa Tribulation World. Sa kabilang dulo ng Tribulation World, matapos lipulin ang isang kawan ng Heavenly Path embodiments, ang misteryosong lalaki ay umatras mula sa labanan at nagtungo sa rehiyong kinaroroonan ni James. Nang makita si James, na nasa gitna ng matinding labanan, at ang mga diskarte sa espada na kanyang ginawa, sumilay ang ngiti sa kanyang maputlang mukha habang bumubulong, siguradong mabilis siyang mag-aaral. Nagawa niyang maunawaan ang asensya ng elemental inversion sa maikling panahon. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang diskarte sa espada ay tumaas ng husto. Nakakahiya na ang kanyang ranggo ay masyadong walang halaga. Kung hindi, sa kanyang sword technique, siya ay naging isa sa mga hegemon ng mundong ito. Kontento siya sa performance ni James. Hindi mangyayari iyon, kid. Para makaalis sa Tribulation World, kailangan mong lipulin ang lahat ng Heavenly Path embodiments sa isang galaw lang. Nang isagawa ni James ang mga diskarte sa espada, nahuhulog siya sa hindi kapani-paniwalang pakiramdam na ito. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang kanyang mga diskarte sa espada ay may kakayahang puksain ang Heavenly Path embodiments ng madali. Sa sandaling iyon, isang boses ang dumating, at tinipon ni James ang kanyang sarili. Sa pag-scan sa hindi mabilang na Heavenly Path embodiments sa kanyang paligid, ikinakunot niya ang kanyang kilay, puksain silang lahat sa isang galaw.